Mula kay Ivan Colibra. Brother Ray Moncada, pwede ba pakipaliwanag yung sa Genesis chapter 1 at chapter 2? Contradiction daw kasi yung sa creation. Ano daw mas nauna? Tao o hayop? Salamat. Ayan. Yung talata na yan ay madalas pinagsasabong ng mga relihiyon na anti sa Bible. Sinasabi nila na kung ang Biblia daw ay salita ng Diyos, bakit sa record na ito, yung Genesis chapter 1 at saka chapter 2 ng Genesis, bakit parang nagkokontrahan sila? Kasi Sister Michelle, pag binasa natin yung nasabing talata, doon sa Genesis chapter 1, ipinapakita yung record na naunang nilikha ang mga halaman at hayop bago likhain ang tao. Sa Genesis chapter 2 naman ay ipinapakita di umano na mas nauna daw na nalikha yung tao kaysa sa mga halaman at mga hayop. Kaya sabi nila, bakit contradiction ito? Kung ito ay salita ng Diyos, bakit parang hindi magkatugma o contradiction ang mga pahayag na ito? Kaya lilinawin po natin yung patungkol sa bagay niyan. Sa katotohanan po, Sister Michelle, ay hindi po talaga magkasalungat yung dalawang chapter po na yan. Sa katotohanan, napakatagal na nag-exist ang Old Testament na yan, pero ni isang scholar, mapahudyo at mapakristyano, ay hindi nag-alinlangan at hindi nagsabi contradiction ang dalawang talatang yan. Ganon din, Sister Michelle, nung binasa ko po yung talatang yan, hindi ko nakita na contradiction yan, kundi nakita ko po na yung dalawang chapter na yan ay pagtutulungan sa isang record kung paano kinreate ng Diyos ang sanlibutan sa isang maayos, payak at organisadong pamamaraan. Yung pong Genesis chapter 1, ito po ay nagpapakita ng record ng pagkakasunod-sunod ng paglikha ng ating Panginoon Diyos. Pagkat makikita po o mababasa sa mga talata ng chapter 1, yung unang araw na paglikha ng Diyos, yung ikalawang araw, ikatlo, hanggang sa pinakahuli, na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod o sequence ng pagkaka-create ng Diyos sa sanlibutan. Samantalang yung chapter 2 ay hindi natin dapat isipin na ganon. Kundi yung chapter 2, Sister Michelle, ay nagpapakita ng pagbibigay detalye doon sa pag-create ng Diyos sa chapter 1. Inuulit po natin, yung chapter 2 ay hindi nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng pag-create ng Diyos, kundi ang focus niya ay bigyang details yung chapter 1 kung saan nag-create ang ating Panginoon Diyos. Isang halimbawa niyan, Sister Michelle, is sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 26. Yan ay record ng pag-create ng Diyos sa tao. Pakibasa, Sister Michelle, yung nasabing talata. Genesis 1 verse 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ayan. Kung mapapansin po ninyo sa talatang yan, ay binanggit yung record na nilikha yung mag-asawa. Pero hindi po siya by detail. Like for example, basta binanggit dyan sa talata na nilikha ng Diyos yung tao. Pero hindi man lang nilinaw sa talata kung sino ba yan, ano ba yung pangalan nila, at kung saan sila nakatira. Basta tuwirang binanggit, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ibig sabihin, yung Genesis chapter 1 ay nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng paglikha ng Diyos, subalit hindi po ito detailed. Then sa chapter 2, mapapansin po ninyo na binanggit na po doon yung mas detail patungkol sa mag-asawa. Nilinaw din sa chapter 2 na hindi din basta nilikha sila ng sabay, kundi una munang nilikha si Adan, then pinatulog pa ng Diyos si Adan, saka po nilikha sa pamamagitan ng tadyang ni Adan si Eva. Mapapansin niyo mas detailed na po sa chapter 2. At binanggit din po doon kung saan sila nakatira o inilagay ng ating Panginoon Diyos. Napansin niyo po yung pagkakaiba ng approach sa chapter 1 ng Genesis at saka chapter 2. Hindi po sila nagkokontra, kundi nagtutulong po sila. Uulitin po natin, yung chapter 1, binabanggit po yung pagkakasunod-sunod. Sapagkat yung chapter 1, ang focus nito is creation o paghahanda ng sangkatauhan patungkol sa titirahan ng tao. Yung chapter 2 naman ay hindi isinulat ng pagkakasunod-sunod, kundi by details doon sa chapter 1. Para mas maging maliwanag po sa atin, yung chapter 1, ang tama pong pagkakasunod-sunod. Una pong kinreate ang mga halaman at mga hayop, saka po ang tao. Doon naman sa chapter 2, sa verse 5, ipinapakita sa talata na wala pang halaman noong time na iyon sapagkat hindi pa pinapaulan ng Panginoon. Ito yung details na binanggit bago nagbigay ng mga halaman o hayop ang Diyos sa sanlibutan. Pero hindi po agad nangyari yun sa verse 7 na kung saan nung wala pang halaman sa kanilikha ang tao. Kundi, after po banggitin yung verse 5 ng chapter 2,
ay saka naman po naganap yung paglikha ng Diyos sa mga halaman. At nung naiprepare na po ng Diyos yung halaman at mga hayop, saka po naganap yung verse 7 ng chapter 2, yung pagkakalika sa tao. Ibig sabihin, wala pong kontradiksyon. Kailangan lang nating maunawaan na yung chapter 1, ito po yung pagkakasunod-sunod, at yung chapter 2, hindi po ito i-design bilang pagkakasunod-sunod o another version ng pagkikreate, kundi pagbibigay detail lamang doon sa chapter 1. Una pong kinreate ang mga halaman at mga hayop, saka po ang tao. Hindi po nauna ang halaman bago ang tao, sapagkat ang chapter 2 ay hindi nagpakita ng pagkakasunod-sunod, kundi pagbibigay detail lamang po sa kaganapan sa chapter 1. Sana po naging maliwanag po sa inyo sa bahagi pong ito.